Magandang araw. Dito ako ngayon, nagliligpit na kami. Actually, hindi pa ito ligpit itong ginagawa namin. Ito, ano na lang namin, nilatag namin dito kung anong dadalhin namin pauwi na sa pagbakasyon namin. Ito na yun. Ito na yun, sabi magliligpit kami. Ang gulo ng kama, ang gulo ng mga gagamit, ang ililigpit pa namin. Actually, ililigpit nga, kaya to mamaya dapat malinis to dito. Ito, yan, mga yan. Pero hindi naman lahat yan dadalhin. Ano hindi? Lahat yan? Hindi, may yung sa akin dyan, may iwan. Wala na, natago na. Natagaw na? Ito lahat yan. So di namin alam kung susubra to. Sabagay, yung malita na yan, yan yung nag-vlog ako noong nakarang araw, di ba? Na may malitang malalaki. Ito yon. So yun siya, ang capacity nito is 40 kilos ng malita. 35 kilos daw. Pero pwede siya mag-exist ng 40 kilos. Pero ang limit nga namin is 40 kilos na dadalhin. So tama, magkasya dito. Ayan yung malita na to. Kasing laki lang sila. Ayan. Actually yung malita na yan is akin yan, dalawa na yan. Parehas. Kaya lang si Miray, walang malita. Hindi na bumili. Ako na lang bumili. Yan yung sa akin, yung itim. Ito yung sa akin dati na mga ilang taon na yan. May mga tas-tas na nga. Okay lang yan kasi pagdating naman ng airport, namin yan, pabalot namin to. Para iwas tayo sa mga gas-gas, iwas sa mga bukas, mga sipir-sipir ba. Pagdating sa Pilipinas kasi nabalitaan na naman yung nakaraang buwan na meron naman yun. Yan. Actually, hindi yan ang ating pag-usapan. Alam nyo kasi ang ganda talaga ng aking pabaon ni YouTube sa akin. Kasi nakapatong ako sa aking subscriber, sa aking YouTube channel ng 3,000 subscriber. So kayo nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong tiwala. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagpanood sa aking mga video. Anong video man yan ang pinapanood nyo, nagustuhan nyo, nag-subscribe kayo. Sana mag-subscribe pa po kayo na hindi pa nakapag-subscribe para marami tayo na mag-celebrate sa sunod. Pumatong ako sa 3,000 subscriber na hindi ko talaga ini-expect na dadating ako sa 3,000 subscriber. Sa totoo lang, hindi ko talaga ini-expect. Hindi ko talaga hinihingi na magdagdag ako na magdagdag ng subscriber. Pero gusto ko rin na magdagdag ng subscriber. Pero hindi ko talaga akalain na marating ko itong 3,000 subscriber dahil sino ba tayo na hindi man tayo kilala. Mula sa pinakasabi nga nila, pinaka-scratch, basura na channel. Walang nanonood sa akin dati. At least ngayon, kahit pa naman papaano, may mga 40, 50 nanonood na. Ang laking improve na para sa akin yun. Hindi man ako umabot ng libo-libo tuwing upload ko sa aking pag-upload na nanonood sa akin. So sa akin dumating ako sa 50 views tuwing upload. Laking tuwa na ako noon. Actually hindi pa nga nakasweldo ko isang beses. Malaking bagay na sa akin yung at least pinatikim ako ng sweldo ni YouTube ng isang beses. Mayroon akong vlog na nakasweldo. First and last kong video first and last kong sahod sa aking YouTube. Yun yata yung pamagat ko. Ilagay ko lang sa aking link. Ilagay ko yung link sa aking description box para makita nyo, para mapanood nyo kung ano mga sinasabi ko doon. Ang saya ko dahil ito nga, ang pabaon sa akin ni YouTube, pa-Pilipinas, pagbakasyon ko, ito yun, 3,000 subscriber. Siyempre, emotional ako na unexpected nga dahil 3,000 na nag-subscribe sa akin sa loob ng siguro 3 taon mahigit din na pag-upload ko. At least sa bagay hindi naman ako consistent talaga nag-upload ng araw-araw. Minsan nga sa isang linggo wala akong upload. Yun nga, yung ano ko dito is pang memories lang na mga upload ko dito. At saka may mga tutorial ako dyan sa tungkol sa swimming pool na experience ko na binahagi ko sa iba, sinishare ko sa iba para hindi naman tayo pwede magdamot para kung ano natutunan natin, i-share natin sa iba. So, sabi ko nga sa aking mga video random, at ano mga video dito ini-upload ko, sana lahat ng video kung mapanood nyo at sana suportahan nyo yung mga tuwing upload ko.
Maraming salamat sa inyo ulit, 3,000 subscriber. Dahil kayo po ang nag-inspired po sa akin tuwing upload ko. Mabot man ako ng 50 views, tuwang-tuwa na ako niyan sa mga views ko. Kung may lumagpas ako sa mga ganyan na 50 na views, tuwang-tuwa ako lalo. Parang na-inspired pa ako lalo. Dahil imagine, nakapanood sa akin ito, mayroong nakapanood ng 50 mahigit, mayroong nakapanood ng 40 mahigit katao. Imagine, kung hindi ako, at least, nandyan na ako sa YouTube. Sana suportahan niyo aking mga baking. Ulitin ko, sa aking playlist, meron po ako dyan. Sa aking swimming pools, mansanas, ubas, peras, mga kunting mga galaw namin dito. Nandyan ho yan, pwede nyo mapanood. Meron akong nagsasalita ng Espanyol na baluktot pa. Actually, hanggang ngayon, baluktot pa din ako mag-Espanyol. Baluktot pa rin kami mag-Espanyol kasi sabi, alam nyo naman, kami dito, hindi kami nagsasalita dito sa bahay ng Espanyol. Tagalog kami dito. Filipino ang salita namin dito. Kaya yung pagsalita ko ng Espanyol noon, hanggang ngayon, nag-improve lang ng konti. Sa totoo lang, ha? Ulitin ko sa inyong suporta at tiwala, sa inyong mga comment dyan. Nagko-comment po kayo. Maraming salamat sa inyo sa kamag-anak na nag-subscribe, sumusuporta. Ulitin ko po sa inyo, marami pong salamat sa inyo. Yung iba na dati nakakilala, na nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko ulit. Salamat. Walang katapusang salamat kasi 3,000 ba naman na ako. Actually, dapat pa kahapon pa ako mag-vlog tungkol sa aking 3,000. Ay, dami kong ginagawa kasi kahapon linggo dito yung anak ng amo namin at saka yung amo namin. Parang nag-usap kami kahapon tungkol doon sa may importanteng pinag-usapan. Sana tuloy-tuloy yan, yung importanteng pinag-usapan. Ilalabas ko rin yan pag planchado ng lahat. Ilalabas ko rin yan kung anong pinag-usapan namin bago kami nagbakasyon. At saka ito yung na importante na pasalamatan ko talaga na bago ako makabalik ng Pilipinas, 3,000 subscriber ang dala-dala ko. Sana pagbalik ko 4,000 subscriber na. Ang lakas ng pangarap ko. Sana man lang yung pangarap ko, hindi lang ngayon. Kasi gusto ko talaga na makagawa pa ng ibang mga bagay dito sa aking YouTube channel. Kasi mayroon talaga akong gustong gawin. Kaya lang hindi ko magawa kasi ang hirap gawin dahil kulang tayo sa financial. So actually, itong video na to, may susunod pa nito na siguro mga ilang vlog na lang. Kasi ito na nga, nagliligpit na kami ngayon. Ito yung dadalhin namin. Ayan nga, nagliligpit kami ngayon. So, yung iba nito, ito yung akil pala to. Yung para sa aeroplano. So, yan lang mga, di naman ito marami kong dalang mga damit din. Ito yung sa akin na dadalhin. Itong mga hand carry ko, ito yung malita na yan. Lagyan natin para makita. Maliit lang yan. Tapos yan na So yan, balikan ko lang yung nangyari sa akin bago ako magsimula sa pag-vlog. Nag-umpisa kasi ito noong pandemic. After nung pandemic pala. So lagi ko nakapanood ng video sa YouTube. Sabi ko, bakit kaya di ko gawin ko lang yung parang mga libangan, yung mga memories na nandito kami. Kasi nakikita ko, karamihan kasi mga OFW. So bakit pwede ko gawing parang idodokumento yung buhay namin dito? Di naman yung dokumentong-dokumento. Yung gusto ko lang na yung mga pagdating nga ng araw na retirado na, nasa Pilipinas na, kung saan man kami, at least man lang yung mga pinapanood kong video, yung nanggaling dito, yung mula nung mukha na hindi pa ako nangulubot, hindi pa ako namuti ng buhok, makikita ko yon sa aking mga vlog. Kung bakit kaya di ako kagawa ng mga vlog na tungkol dito? Unang-una, ang una kong naisip, nahiya ako ipakita yung mukha ko kasi karamihan kasi rin sa mga artista, mga artista sila pero nag-cross doon sila sa pagbablog. Sabi ko, bakit ko di subukan mag-vlog nga? So ginawa ko, sabi ko, ano kaya pwedeng gagawin ko na pagbablog? So gawa ko ng luto-luto. Yun yung una kong yun yung una kong mga upload ginawa.
So meron kong mga upload sa aking YouTube channel nung nagbakasyon kami ng Pilipinas, pumunta ko ng Davao. Matagal na ho yan talaga na mga video na yan. Kasi sabi ko, sayang, isa pa yon na sabi ko, ang sayang naman na yung mga video ko, burahin lang tapos di mapakinabangan. Kasi iba pag i-upload mo sa Facebook. Kasi ang Facebook kasi pag na-hack yung account mo, goodbye na rin. At saka ang daming problema sa YouTube dati. Sa ngayon, ang dami pa rin ang problema ang YouTube. Sabi ko, mas safe talaga gamitin ang platform ng YouTube kaysa TikTok. Kasikatan ng TikTok doon sa pandemic din. Sabi ko, mag-YouTube na lang ako. So yun, ano ko na. Tapos hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong basta ang dami kong natutunan din sa pagbablog. Nagsalita ako na mag-isa, tapos at least man lang yung pag-iisip natin minsan dito, pag nagtatrabaho ka, minsan napupurol yung pag-iisip natin. The way nga ginagamit natin ang pagbablog na nagsasalita ka sa harap ng camera, parang medyo yung pagsasalita mo, yung utak mo, medyo gumagalaw, tumatalas ng kunti. Kasi pagdating talaga dito, yung trabaho namin dito, stuck talaga yung utak. Kasi iba pag nasa loob ka ng bahay. Iba yung loob ng bahay, iba yung trabaho pag nandito ka. Kasi trabaho mo, ganyan, uwi ka sa bahay dito sa kung saan ka nakatira. Walang sabi ko, talagang mapupurol yung utak. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, parang gusto ko mailabas yung mga sinasabi, yung mga ginagawa nga. Tapos napansin ko na mas ma-okay ang mag-vlog kasi may katiwala ka sa sarili mo. Kasi wag ka nang mag-vlog na mahiya ka ipakita yung mukha mo. Kasi pag nagba-vlog ka lang sa likod ka lang ng camera, tapos yung mga iba nga, hindi nagsasalita. Ayoko, aminin ko lang na hindi talaga ako nanood ng mga video na yung mga vlog na hindi nagsasalita, na naglalakad kunyari kung anong dyan. Hindi talaga ako nanood masyado niyan. Tapos, nasa likod lang ng camera nagsasalita. Nagba-vlog ka pa. Nagbi-video ka pa kung ganun. Kung anong itsura mo, nandyan na yan, tanggapin mo. Ikaw unang tatanggap sa sarili mo bago yung ibang tao. Kung hindi ka tanggapin, di fine, nandun lang yung mga video mo. Wala namang yan. Ang lang na maganda naman kasi niyan is hindi ka naman nagbabayad ng sa YouTube eh. Just in case man kung makapag ma-monetize ka tapos magsweldo ka. Bonus na sobra yun para sa atin naggumagawa ng video. Ako nakabonus na ko isang beses, mga isang taon na rin halos yung sweldo ko na kaya hindi na sundan talaga. Sabi ko, gagawa ako ng mga vlog tungkol dito. So napuntahan ng ibang lugar. Maganda, gagawa tayo ng vlog. Tapos natuto ako mag-edit. Yun ang sabi ko, hindi napupurol yung utak natin. At least gumagalaw. Kasi nag-isip kayo, anong gagawin nito para mapaganda yung konti yung mga video. Kasi ayaw ko rin yung nagbi-video na, kunyari, nagpindot ako ng camera ganyan, tapos i-upload ko yan. Ayaw ko rin yun kasi pangit tingnan eh. Dapat kasi ako kasi minsan may pagkamitikuloso pagdating sa editing kasi ayoko yung pagpindot na ganyan tapos tatakbo ka para makuha ka pero napangitan ko sa mga ganyan. Kung ang maganda niyan kasi i-angle mo na yung camera bago ka mag-umpisa mag-vlog o mag-video. Tapos kung hangga't maaari may remote. Kagaya nitong dala kong remote na maliit naka-Bluetooth. Tapos pag pag edit yun, pwede mo lang magputol ka ng kunti sa dulo para makita mo yung pag-umpisa mo na hindi naman kapangitan yung Yan ang maganda. So sabi ko, why not na hindi ako gagawa ng mga video talaga. So naumpisahan ko yun, mga 3 years mahigit na. Magdi 3 years, kasi yung ibang upload ko niyan, yung pinaka-umpisa ko talaga, hindi na i-edit yan, matagal ko ng video yan, in-upload ko sa aking YouTube. Yan yung nag-umpisa. Gumagawa ko ng nagluto-luto, pa yung mga iba dyan, nag-garden. Ang dami ko ng mga ginagawa dito na pagbablog. Tapos gumagawa ko ng mga video sa swimming pool. Doon ako medyo nakilala sa swimming pool. Doon ako medyo nakakuha ng mga subscriber. Tapos sa Mansanas, nakakuha rin ako ng subscriber doon, nakakuha rin ako ng mga followers doon. So yun, nag-umpisa na uminto yung mga subscriber ko. Tapos dati naalala ko pa, nag-sub to sub ako. Hindi ko na ginawa talaga, isang buwan yata yung nag-sub to sub ako, pero walang nangyaring na maganda. Kasi nag-sub ngayon, kinabukasan, maya-maya konti, wala na, nag-unsub sa'yo yun. So kagaya rin yan, sa Facebook o sa TikTok, follow kayo, follow siya. Pag maya-maya yan, o bukas, unfollow yan. Tapos ang pagbintangan, si TikTok, tinanggal yung TikTok, kagaya sa YouTube,
tinanggalan ni YouTube, pero hindi yun. Mismo yung sub to sub mo ang nag-unsub. So yun. So ulitin ko sa inyong suporta at tiwala sa aking 3,000 subscriber. Sana dadami pa tayo pagdating ko ng Pilipinas, makapagawa ko ng mga vlog din doon. Kasi another memories pagdating ng Pilipinas. So ulit, Edgar Mejorada, maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita tayo sunod ko ng mga video. At saka ulitin ko, salamat ulit ha. Pabalik-balik ako sa salamat. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye na po.